Magandang umaga mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon sa patuloy na pagluwag ng ating kapaligiran at pasalamatan natin siya sa muli niyang pagkakatipon sa atin sa umagang ito na muling pag-aaral natin ng kaniyang mga salita. Patuloy natin ipanalangin ang ating mga kapatid na hindi pa natin nakakasama at nawa sila ay magkaroon ng pagkakataon na sila ay makadalo sa ating gawain, lalong-lalo na sa mga kabataan na sila ay maging bahagi na ng ating mga pagkakatipon at paglilingkod sa Panginoon. Pasalamatan din natin ang ating Panginoon sa kaniyang patuloy na pag-iingat sa atin na tayo ay kanyang inilalayo sa salot na ito upang tayo ay hindi mahadlangan sa ating mga gawain at sa ating mga paglilingkod sa Kanya. At ipanalangin natin na nawa ay matapos na ang pandemic na ito at tayo ay bumalik sa normal na pamumuhay natin upang tayo ay makapaglingkod sa Kanya ng buong katapatan. At sana ay ang mga lesson na ating natutunan sa pandemic na ito ang siyang magdala sa atin sa mainit at tapat na paglilingkod sa ating Panginoon. Noong mga nakaraang linggo ay pinag-aralan natin ang isang napakahalagang bagay sa ating pananampalataya. Ito ay ang mga salita ng Panginoon na kanyang iniwan na ikinagalit ng mga tao, lalong-lalo na ang mga lider ng relihiyon at mga lider ng pamamahala sa sanlibutan ito. Sapagkat ang sabihin niya na ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Walang sino ang makararating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Ito ay isang napakalaking pag-aangkin. Sapagkat ang mga tao ay nagtayo ng mga institusyon dito sa lupang ito. Institusyon ng relihiyon, institusyon ng mga paaralan, institusyon ng mga pamahalaan. Upang ito ang siyang umugit sa pagtuturo at sa pag-akay sa mga tao upang maging maayos ang sanlibutan ito. Subalit sa pananalita ng ating Panginoon, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan sapagkat nasa Kanya lamang ang karapatan at kapangyarihan. At ito ang ikinagalit ng mga tao. Kaya mga lider ng relihiyon, pinangunahan niya ang mga tao upang ihabla ang ating Panginoong Jesucristo sa pamahalang Romano. At doon sa harap ni Pilato, sila ay nagsikawang ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. At ang ating Panginoon ay pinako sa krus, namatay. Subalit pagkatapos ng 3 araw ng kanyang pagkalibing, siya ay nabuhay na maguli upang patutuhanan ang kanyang inaangkin na nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan. At bago siya umakyat sa langit sa sinapupunan ng Kaniyang Ama, iniiwan niya sa sanlibutan ito ang tunay na daan, ang katotohanan at ang buhay. At ito ay napapaloob sa dakilang ebanghelyo ng kaligtasan na Kanyang iniata sa Kanyang mga alagad na ito'y ipangalan sa buong sanlibutan, upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila ay bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, at turuan sila kung paano na ang isang tunay na anak ng Diyos na niligtas at nahugasan ng dugo ng anak ng Diyos ay mamuhay sa sanlibutan ito bilang ilaw, bilang asin, upang sila ang maging patotoo na may tunay na Diyos, may makapangyarihang Diyos. At ang Diyos ito ay nagnanais na ang mga tao ay maligtas at mabalik sa sinupupunan ng Ama.
sa pamamagitan ng kapangyarihang ipinagkaloob sa kanila ng anak ng Diyos. Ipinangaral nila ang ebanghelyo ng kaligtasan. Marami mga taong sumunod sa kanila. Marami silang nagawang himala. Kaya nga sila ay sinundan at ang mga tao ay naniwala sa kanila. At ito ang naging dahilan na ang mga leader ng relihiyon ng panahong iyon ay nagkaroon ng pagkainggit sa kanila. At sila ay pinag-usig. Gayun din naman ang leader ng mga pamahalang Romano ay nagkaroon ng pagkatakot na sapagkat maraming mga tao ang sumusunod sa kanila. Baka itong mga taong ito ang lumaban sa kanilang pamahalaan at tangkaing ibagsak ang kanilang pamamahala. At dito nagpasimula ang napakatinding pag-uusig sa mga alagad ni Kristo. Sila ay pinaghuli. Marami sa kanila ang pinatay sa pamamagitan ng pagpapako sa krus, pagpapakain sa mga mababangis na hayop, pagsunog. Inilalagay sila sa kumukulong mantika at maging doon sa pinakasentro ng pamahalaang Romano, doon sa Roma, doon sa gitna ng arena, ang mga tao ay nagsisigawan sa kagalakan nang makita at nakikita nila na ang mga Kristiyanong ito, mga alagad ni Kristo. Subalit hindi napigilan ang pangangaral ng salita ng Diyos, ang ebanghelyo ng kaligtasan. Sapagkat ang mga natitirang alagad ay patuloy ng ngaral, patago, at ang kanilang pagkakatipon ay sa mga libingan, sa mga lungga, sa ilalim ng lupa, sa mga liblib na lugar. At doon maraming mga tao ang inabot ng ebanghelyo ng kaligtasan. Pinag-aralan natin sa mga nakaraang pag-aaral natin kung paano na ang paganong Romano at ang mga Kristiyano ay nagsama sa iisang relihiyon. Kung paano na si Emperador Constantino ng Roma ay nagbigay ng kautusan na ang lahat ng mga Romano sa kanyang nasasakupan, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, ay kinakailangang magpabinyag ng Kristiyanong binyagan. At doon ipinanganak ang Katolisismo, Romano Katolisismo. Natigil ang pangangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sino pa nga ba ang iyong aaralan kung ang lahat sa paligid mo ay mga Kristiyano na? Pati ang tunay na pananampalataya ay nawala na. Sapat sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo, ang tao ay binabautismohan. Ngayon, kung ang pagbabautismo o ang pagbibinyag ay sa pamamagitan ng mga nangunguna sa kanila, sa pamamagitan ng pag-uutos, hindi na kailangan ang pangangaral ng ebanghelyo at ng pananampalataya. Kaya nga, pati na ang mga sulat ng mga apostol at ang lumang tipan ay ipinagbawal na ang kining dalhin ng mga tao, ng mga pangkaraniwang tao. Sapagkat ang mga pagtuturo ng mga salita ng Diyos ay para lamang doon sa mga pinili at binigyan ng karapatan at kapangyarihang magturo sa kanilang mga simbahan. Dito nagpasimula na ang mga paganong Diyos-Diyosan ay nilagyan nila ng pangalang mga Kristiyano. At ang dalisay na ebanghelyo ng kaligtasan ni Kristo ay hinaluan nila ng mga ritual
seremonya, kapistahan, at ibang mga kautusan na ipinabalikat sa mga mananampalataya. Hanggang dumating ang pagkakataon na ilang mga alagad ang nakakita ng katotohanan ito at sila'y nagpasimulang lumabas sa relihiyong ito na tinatawag na Romano Katoliko. At ang mga leader na ito na nagpasyang lumabas sa makapangyarihang simbahang Romano Katoliko ay tinawag namang mga Protestante, at sila ay naging makapangyarihan din sa buong mundo. Subalit sa kanilang paglabas, dahilan sa mga maling pagtuturo, nadala nila ang ilang mga kamalian ito sa kanilang mga pagtuturo din. Sa kabilang dako, ang mga alagad na hindi sumama sa mga Romano ay nagpatuloy sa pangangaral sa iba't ibang mga lugar, sapagkat sila ay patuloy na pinag-uusig. Ilan sa mga pangkat ng mga Protestante na lumabas sa Romano Katoliko ay inakap ng ilang mga monarkya na mga makapangyarihan at maharlikang tao na naging karibal ng Roma. At sila ay naging makapangyarihan din. Mabilis ang kanilang paglago, sapagkat ang bawat sanggol na ipinganak sa kanila ay kanilang binabautismo na. Hindi na kailangan ang pagtuturo ng ebanghelyo ng kaligtasan at pananampalataya. Bawat bahagi ng kanilang mga pamilya ay naging mga Kristiyano na, sabagat pasimula pa lamang sa pagkabata sila ay binabautismo na. At mula sa Romano Katoliko at mga Protestante nito ay nagpatuloy ang pag-uusig sa mga tunay na mananampalataya ng ating Panginoon, na sila'y pinagbabawalan na mangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan. At ito ang tinatawag natin sa ating kasaysayang Dark Ages, panahon ng kadiliman, sapagkat natago ang tunay na ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, ang mga salita ng Diyos, at ang pangangaral at ang pagtuturo ay sa pamamagitan ng mga taong pinili, binigyan ng karapatan. Ito ang mga tinatawag na mga religious people, na sila ang humahawak ng lahat ng kapangyarihan sa kanilang mga relihiyon. At ang mga relihiyong ito ay ginawang pambansang relihiyon na ang lahat ng kanilang mamamayan mula sa pinakabata ay kinakailangang binyagan sa kanilang mga simbahan. At ang pangangaral ng ebanghelyo ng ating Panginoon, ang pag-aangkin ng mga sulat ng mga apostol at ng lumang tipan ay ipinagbawal na ituro, sapagkat ang lahat lamang na dapat magturo ng mga salita ng Diyos ay yung mga pinili, binigyan ng kapangyarihan ng pamahalaan upang magturo ng kanilang relihiyon. Upang higit na maging maliwanag sa atin ang mga bagay na ito, bubuksan natin
ang mga salita ng Diyos at ating basahin ang ating pagbabatayan upang malaman natin ang tunay na pamamaraan ng pangangaral ng tunay at dalisay na ebanghelyo ng kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay tumayong lahat at ating sisimulang basahin ang sulat ni Apostol Pablo sa pangalawang Korinto, Kabanata 4. Kaya nga, sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito, ayon sa aming tinanggap na kaawaan, ay hindi kami nanghihina. Bagkos, tinanggihan namin ang mga kahiyahiyang bagay na natatago, na hindi kami nagsisilakad sa katusuhan ni nagsisigamit man na may daya ng mga salita ng Diyos, kundi sa pagpapahayag ng katotohanan ay ipinagtatagubilin ang aming sarili sa bawat budi ng mga tao sa harapan ng Diyos. At kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya, upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sapagkat hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon, at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Yamang ang Diyos ang nagsasabi, magningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang nagniningning sa aming mga puso, upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Kristo. Pagpalain tayo ng Diyos sa pagkabasa ng Kaniyang mga salita. Tayo po ay maaari nang makaupo at tayo ay magpapatuloy ng ating pag-aaral sa isang napakahalagang bagay na ito. Nang sulatin ni Apostol Pablo ang mga sulat na ito, ay nakikita na niya sa kanyang kapaligiran ang mga bagay na nangyayari, na ang tunay na ebanghelyo ng ating Panginoon ay pilit na iwinawaksi at tinatakpan ng mga tao. Hindi pinanghinaan ng loob si Apostol Pablo, at matapang niyang sinabi na hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo ni Kristo, sapagkat ito lamang ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng mga napapahamak. At matapos ang mga 2,000 taon mula sa panahon ni Apostol Pablo, ano kaya ang ating maiisip sa nangyari sa ebanghelyong ito ng ating Panginoon? Ako po naniniwala na ang pandemic na ito ay isang pamamaraan ng Diyos upang imulat ang mga mata ng mga mananampalataya, sapagkat ang ating panahon tayo ay nasa pusikit ng kadiliman, sapagkat natatalukbungan ng ulat ng mga kasamaan, ulat ng mga gawa ng tao. Ang tunay na liwanag, ang tunay na liwanag na iniwan ng ating Panginoong Jesucristo sa sanlibutan ito. At ang lahat ng tao ngayon ay nangangapa. Ang mga pamahalaan at
atin pong masasaksihan na sila ay hindi nila alam kung anong tunay na mangyayari. Marami silang ipinapangako, bakuna, mga gamot. Subalit patuloy ang pagtaas at pagdami na mga dinadapuan ng salot na ito. Ang mga relihiyon ay naghihintay lamang ng mga direksyon mula sa pamahalaan. Kaya hindi natin makita kung ano ang dapat na gawin ng mga tao, maging ang mga scientist. Hindi sila makapagbigay ng direktong kasagutan. Sila rin ay natatakot na kung mabigyan man ng lunas ang salot na ito, ang salot na ito ay babalik sa ibang forma at magiging higit na mapanganib. Ang mga tao ay dapat maghanap. Ang mga tao, makita natin na ang kanilang hinihintay ay sila ay muling makapamasyal sa mga pasyalan. Muli nilang magawa ang kanilang mga buhay na hindi nila magawa sa panahon ito. Subalit hindi nila nalalaman at wala sa kanilang kaisipan ay ang panunumbalik sa Diyos. Para sa ating mga anak ng Diyos, ito ang panahon na hanapin natin ang liwanag. Bumalik tayo sa pinanggagalingan ng liwanag. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang kanyang ebanghelyo na iniwan niya sa sanlibutan ito. Dapat ang mga tunay na anak ng Diyos ay magkaisa. Nakalimutan na ang pagkakahati-hati at mag-isa na. Ilagay na ang buong kalakasan at buong pagsisikap na isa lamang ang ituro sa sanlibutan ito, ang ating Panginoong Jesucristo at ang dalisay na ebanghelyo ng kaligtasan. Sa pusikit na kadiliman na kinalalagyan natin sa ating kapanahunan, paano natin malalaman ang mga nangangaral ng tunay na ebanghelyo, ang dalisay na ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo na nagdadala sa kaligtasan, at ang ebanghelyong ipinangangaral ng mga relihiyon sa sanlibutan ito? Balikan natin ang sulat ni Apostol Pablo nang sabihin niya na kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan, ito ay natatalukbungan doon sa mga napapahamak na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang kanilang mga mata upang hindi nila maunawaan ang ebanghelyong ito. Nabanggit ni Apostol Pablo na ang ating pakikipagbaka ay hindi sa dugo at laman, kundi sa Espiritu, sa mga kapangyarihan sa matataas na lugar. Ang ibig sabihin na ang mga namamahala sa sanlibutan ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas, kung papaano na ang tao ay nabulag sa tukso ni Satanas. Sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan nito. Mula sa ating mga magulang, ano ang tukso ni Satanas? Na kayo ay magiging katulad ng Diyos. Kayo ay tatalino. At sinubukan din ni Satanas na tuksuhin ang ating Panginoong Jesucristo na kanyang ipinangako ang kayamanan, ang karangalan, ang kapangyarihan
na siya ay paglilingkuran, na kung siya ay sasambahin, ibibigay niyan lahat ito sa ating Panginoon. Subalit hindi natukso ang ating Panginoon sa kabila ng kaniyang panghihina, pagkagutom, pagkauhaw. Subalit ang tukso nito ni Satanas ay nananatili sa ating sanlibutan, at tanggapin man natin o hindi, maraming mga tao, mga makapangyarihang tao ang nasa ilalim ng tukso ni Satanas. At ito ang dahilan kung bakit ang ating sanlibutan ay punong-puno ng patayan, agawan sa kapangyarihan, digmaan, at sa relihiyon. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Nakakita na ba kayo ng nangunguna sa relihiyon, nagtatag ng kanilang sariling relihiyon, na namumuhay sa karukhaan? Makikita natin sa kanila ang mga ipinangako ni Satanas, kapangyarihan, karangyaan, kayamanan. Sila ay mga pinaglilingkuran. Sa halip na sila ang naglilingkod, katulad ng sabi ni Apostol Pablo na kami ay katulad ng mga alipin, subalit sila ang mga Panginoon. Nasa kanila ang kapangyarihang magpasunod, habang ang mga tao na sumusunod sa kanila ay namumuhay sa kahirapan. Sa pamamagitan ng kumpas ng kanilang mga kamay, sa kanilang ritual, seremonya at ordinansa, ang mga tao'y tumatanggap ng biyaya ng kaligtasan. At sa pamamagitan ng kanilang mga panalangin, ang mga kaluluwa ay pumapasok sa kaharian ng langit. Sinusunod sila ng mga tao sapagkat ang mga tao ay naging inosente sa mga salita ng Diyos. Ipinagbawal nila na ang mga taong sumusunod sa kanila ay magbukas at mag-aral ng mga salita ng Diyos. At kinuha nila ang titulo nararapat lamang itawag sa Diyos na makapangyarihan na gumawa ng langit at ng lupa, at ito'y kanilang ikinapit sa kanilang mga sarili. Reverend, Most Holy Reverend, Father, Holy Father. Nakahihiya. Subalit ito ang ginawa ng mga taong ito. Inaagaw ang kaluwalhatian na para lamang sa Diyos, upang iangat at itaas ang kanilang mga sarili mula sa mga taong sunod-sunuran sa kanila, upang sila'y sambahin at paglingkuran. Mga kapatid at mga kaibigan, pinag-aralan natin noong mga nakaraan na si Kristo ang pintuan ng mga tupa. Kung nasa loob ka ng pintuan, nasa kapangyarihan ka ng Ama at ng Anak. At sino ang makakaagaw sa iyo? Sa kapangyarihan ng Diyos. Nasa labas ka ng pintuan, tatayo ka, mag-isa, sarili mo, sa harap ng Diyos. Dadalhin mo ang buhay mo, ang kasalanan mo, upang tumanggap ng hatol sa Kanya sa huling pagkakataon, upang igawad sa iyo ang hatol ng kaparusahan ng iyong mga kasalanan. Hindi pa huli ang lahat. Hinihintay ka niya. Isuko mo ang iyong buhay
sa ating Panginoong Jesucristo at mararanasan mo ang dakilang biyaya ng kaligtasan at ng pag-iingat ng Diyos. Ano ang nagtutulak sa mga anak ng Diyos upang ipahayag ang dakilang ebanghelyo ng kaligtasan? Binanggit ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat na binasa natin kanina na ang kaluwalhatian ni Kristo ay nagniningning sa kadiliman ng sanlibutan ito. At ang liwanag na ito ay nasa kanilang mga puso na siyang nagtutulak sa kanila upang ipangaral sa mga tao ang ebanghelyong ito na siya lamang paraan ng Diyos upang iligtas ang mga makasalanan. Mga kapatid at mga kaibigan, nasa inyo ba ang liwanag ni Kristo? Kung nasa inyo ang liwanag ni Kristo, ito ang siyang magtutulak sa inyo upang gamitin ang inyong mga buhay na ang salita ng kaligtasan ay madala sa mga tao na nakikita natin na patungo sa kapahamakan. Mga tao na hindi nakakikilala sa Diyos. Mga tao na tumatalikod sa ating Panginoong Jesucristo. Ano ang ginagawa ninyo? Ano ang kabigatan ninyo?